Isang magandang maga po uli sa ating lahat. Yan, kamusta po kayo? Walang mabuti? Wala kahit isa? Sige po. Tayo muna po ay manalangin uli. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, isang magandang maga po. We are here in the second Sunday of the month. Salamat po, Panginoon, nakaraos uli kami. Pinaraos niyo uli kami, Panginoon, sa isang linggo na maraming karanasan at pakipaglaban, Panginoon, sa buhay. At salamat po na hindi sa aming sarili, kanino man, Panginoon, ang pagtatagumpay, walang kabuluhan ang nagtatanim o ang nagdidilig. Lord, kayo o Diyos ang nagpapalakas, nagpapalago, at nagpapatuloy, Panginoon. Salamat po, o Diyos, kami ay yung patuloy na sasamahan nga po as we prayed for this, Panginoon. At Lord, o Diyos, puspusin niyo po kami ng iyong kaalaman, o Diyos, sa maghapong ito na ang iyong mga salita ay makapanuot, o Diyos, sa aming mga puso. Salamat po, Ama, sa pagkakataong makasamba uli sa iyo at pagkakataong, Lord, mabuhay na ang paglilingkod, o Diyos, ay Lord, nasa amin pa, Panginoon. At muli, o Diyos, ang lahat pong ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Sige po. Bago po tayo magpatuloy sa ating aralin patungkol sa aral ng kaligtasan, ay binabalik ko po o ginagamit ko po ang ilang mga kwento sa lumang tipan patungkol sa pangyayari o katotohanan ng ang Diyos ay nagliligtas mula noon hanggang sa ngayon at sa darating na panahon. Na diyan po sa lumang tipan ay we have a manifold stories about the saving grace of God. Though ang Jesus po ay hindi pa dumarating, but naroon na ang kalagayan ng kanyang pagliligtas. Nung last time po ay tinalakay natin ang buhay ni Isaac bilang he foreshadowed the saving grace of Jesus Christ. At nakita po natin sa buhay buhay ni Isaac ang pagliligtas nga po ng Panginoon. Ano nga po yung mga comparison or mga pagkakatulad ng buhay ni Isaac sa buhay ng ating Panginoon? So, sila po ay nagkapareho ng isang mahiwaga na kapanganakan. Yan. They have both their supernatural birth. So, number 2, they are both willing to be sacrificed through their obedience. So, pareho pong naroon ang pagsunod o ang malayang pagsunod. Pangatlo ay pareho din po sila ng lugar ng pinaghandugan sa sa bayan ng Jerusalem. At pareho din po silang nag-antay. At ang Panginoon po ay nag-aantay pa rin naman ng kapanahunan ng pagkakasal o sabi nga po ay pag tayo ay magiging asawa ng ating Panginoon, kung paano nag-antay si Isaac ng kanyang mapapangasawa sa pamagitan po nung alipin na sinugo po ng kanyang ama, ay ganun din po ang church na nag-aantay ng kanyang kasintahang babae at ang church sa darating na panahon. So ngayon naman po ay buksan natin sa 2 Kings. Yan, buksan po natin ang ating mga
Aklat o Biblia sa Ikalawang Hari. Yan, may isa pa akong kwento dito. Sa Ikalawang Hari. Yan. Second Kings chapter 5. No. Yeah. Ito po ay kwento ni Elisha. Narinig ba kayo? Basahin po natin 2 Kings chapter 5 sa Tagalog. Sinaaman nga, verse 1, sinaaman nga ay na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon. At marangal sapagkat sa pamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. At ang mga taga-Syria ay nagsilabas na mga pulupulutong at nagdala ng bihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, "Mano nawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong." At pumasok ang isa at sinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, "Ganito't ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupain ng Israel." At sinabi ng hari ng Syria, yumaon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel." At siya yumaon at nagdala siya ng 10 talentong pilak at 6,000 putol na ginto at 10 pangpalit na bihisan. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, "At pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo si Naaman na aking lingkod sa iyo upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong." At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat, ay na kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, "Ako bagay Diyos, upang pumatay at bumuhay na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong? Ngunit talastasin mo, sinasama ko sa iyo at tingnan mo kung paanong siya'y humahanap na dahilan laban sa akin." At nagkagayoy ng mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari na nagsabi, "Bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang maalalaman na may isang propeta sa Israel." Sa gayoy naparoon si Naaman na dala ng kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, "Ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis." Yan. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, "Narito, aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong." Iba talaga ang gusto ni Naaman. Ang kanyang thinking ay mayroong himala na mangyayari o sa pamamaraang maganda para siya ay gumaling, hindi sa paglubog sa ilog ng Jordan. So, at sa verse 13, "At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, 'Ama ko, kung ipinapagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin?' Napakadali na nga," sabi ng mga lingkod, "Panginoon, Ama, kung mahirap ang papagawa sa iyo, ay gagawin mo ba? Ito, napakadali na. Nalulubog ka lamang sa tubig ng 7 beses. Ayaw mo pang gawin? Gawin mo na," sabi ng mga lingkod ni Naaman. Para kasing gusto pa niya ng
mahirap na bagay o maraming mga bagay para siya gumaling. Ano? So, ganun po ang pag-iinit ni Naaman na ayaw niyang sundin ang simpleng paraan. So, anong sabi sa 14? Na magkagaylumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang alaman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. So, walang nagawa si Naaman kundi ang sumunod dahil gusto niyang gumaling. Verse 15, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Sinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. So, kita po natin kung paano ang kwento ng buhay ni Eliseo sa pagpapagaling niya sa ketong ni Naaman. So, ano po yung ating pagkilala o paglalarawan sa pagliligtas naman ng Panginoon sa atin, sa buhay po ni Naaman. So, makita natin po dito, ang una, yung uncurable disease of Naaman, presenting men's total depravity. Yun pong uncurable, walang kagamutang karamdaman ni Naaman na nagpapahayag po sa atin ng wala ding kagamutang yung ating kasalanan o pagiging makasalanan, yung ating total depravity. Dahil sa panahon yun, mga minamahal, ay wala nga pong kalutasan o kagalingan ang ketong. Na kung saan po ay tayo din naman ay nung nasabi ng ating isa sa mga talatang nabanggit po noon sa yan. Tingnan niyo po, are. Yan, yung Isaiah 1:6. Man is desperately ill. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Yan po ay representation ng ating pagiging masama, ang ating depravity or total depravity. At yan po ay pinakita sa sakit na ketong. Dahil sa panahon yun ay wala nga pong kagalingan ang ketong. So, nagkaketong na ho ba kayo? Wala, hindi pa naman, So, mga minamahal, So, yan po ang pagpapahayag na kung paano tayo ay total depraved, walang kagalingan sa atin. Yan po si Naaman, bagamat siya po ay with high position, with a great commander, power and possession, na naroon ang kanyang karamdaman na hindi po kayang pagalingin. Na kung saan po ay spreadingly defiles him, unti-unting talagang kumakain o sumisira po sa kanya, leading him to death, without any help from any man. So yan po si Naaman na representation ng ating buhay bilang makasalanan na wala ring kagalingan, na walang makatulong. Naaman could not be saved by any means. His military achievements, wealth, status, connections ay hindi po kayang pagalingin, same as to us. Ano man po ang ating mararating at kayamanan, at ano man po ang ating koneksyon sa sino man, ay wala pong kagalingan sa ating kasalanan. Amen po ba? Yan po ang una, the uncurable disease presenting men's total depravity. Number 2, the insignificant people proclaiming and leading the way of salvation. The insignificant people proclaiming and leading the way of salvation. Sino yung mga insignificant people na somewhat na hindi mahalaga sa kanilang lipunan? Yung babaeng yung dalag ang alipin na galing sa Israel, at saka si Elisha
So mga minamahal, yan po yung kinikilalang insignificant people which God used for Naaman to lead him for for sa kagalingan. Yan. So, yun din po mga minamahal ang ating pinapakita na may mga tao na hindi naman natin kinikilala o wala namang halaga sa atin, pero sila yung ginamit ng Panginoon. Sila yung talagang inutusan ng Panginoon para dalhin ang kagalingan, ang kaligtasan sa atin. Tama po ba? Na kung saan po ay kung paano ginamit ang dalagang babaeng ito tsaka si Elisha na hindi hari, na hindi naman po great commander din. Pero ginamit sila ng Panginoon para kay Naaman, para siya yung gumaling at siya ay magkaroon ng panibagong buhay. So mga minamahal, yun po ang paghahambing na tayo po ay ang Diyos ay talagang ang ginagamit niya. Sabi nga ay hindi ang Diyos pumili na mga magagaling, hindi ang Diyos pumili na mga mahusay, hindi ang Diyos naghalal ng mga matatalino upang gamitin niya, kundi ang ginamit niya ay mahina, ang ginamit niya ay mga aba upang ipakita ang kanyang kalwalatian. Amen po ba? So yun po mga minamahal, na katulad din po ng dalagang babaeng ito. Siyempre. At si Elisha na hindi naman po kilala sa kanilang lugar, pero naroon ang paggamit po sa mga taong ito. Yun po ang paghambing. Ang pangalawa, the insignificant people proclaiming and leading the way of salvation. The captive servant girl and Elisha, na kung saan po ay he is neither king nor military leader. Elisha is just ordinary, humble person na kung saan po ay ginamit ng Panginoon. Amen po ba? So, number 3 po, ano yung paghambing? The washing to Jordan River, pointing the complete cleansing of Naaman. The washing to Jordan River, pointing to the complete cleansing of Naaman. So, simple lamang po, maghugas ka lamang, ikaw ay maligo, ikaw ay lumubog ng 7 beses sa Jordan at ikaw ay magiging malinis. So, katulad nga po na nasabi natin, ay malaki ang expectation ni Naaman sa kanyang sarili na ganito dapat ang mangyayari sa paraan na ako'y maliligtas. Ganito dapat ang gagawin mo, ang gagawin natin. Yun po yung mga thinking ng mundo na ang kaligtasan po ay sa kanilang sarili o sa magandang mga paraang naisip nila sa kanilang sarili. Pero ang kalooban ng Panginoon, ang utos ng Panginoon ay maligo o ikaw ay lumubog sa ilog ng Jordan at ikaw ay malilinis. Amen po ba? So mga minamahal, yan po ang ating pagkilala na nung ito po ay siya lumubog, sabi nga yung sumugbong. Then he went down and dipped himself 7 times. Bakit 7? Siya ay lumubog, sumugbong. Ini-imagine ko yung kwento. Ilan na ba? Sabi ni Naaman, ilan na ba mga Sabi ng mga alagad ay, exaggerate ko lang. 3 pa. Wala pang nangyayari. Pero na 7 beses, wow, unti-unti nang gumagaling ang kanyang ketong. Amen? So, ano kaya po yun ang gawin natin sa baptism? 7 beses ka ilulubog. So, para maging malinis. Pero nung siya ay umahon, tingnan po, meron ding pagpapahayag yung naging, sabi po din ay, anong sabi? Ay, ang ganda nung,
nung pagkakaulit. Sabi po doon ay, verse 14, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Ito niyo po, are. Nung siya'y nagkaroon ng kagalingan, ang kanyang laman ay nagsauli ng ganun na lamang at naging malinis, katulad ng bata. Di ba nung tayo ay nalinis, sa pamagitan ng kaligtasan ng Jesucristo, tayo ay naging bago. Amen po ba? Ang sino mang nakikristo ay pawang naging bago. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang, talagang lahat ay bago. Gayun din po, nung sinaaman ay nagkaroon ng ng kagalingan, naging katulad siya ng malinis na bata. Wow. Na representation po na tayo po ay talagang nagkaroon ng pagbabago. So, yun po mga minamalang nakikita nating paghahambing. So, bakit 7? Kasi nga po ang 7 ay representation ng perfection. God's number is 7, kaya 7 po ang kanyang. Bakit 7? Dahil malinis ka. Sa buong linggo, malinis ka. Diga, 7 beses, 7 araw sa isang linggo. Di sa buong linggo, talagang malinis ka. Yun. Talagang in a whole week, ikaw ay malinis. And the last po ay the confession about the one true God. True God results in a genuine salvation. Tingnan po are sa verse 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos at ang buong pulutong niya at nang paraon na tumayo sa harap niya at siya nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa. Anong nakita natin sa pagkahambing? So talagang naging karoon ng pagbabago. Sinaaman na dati ang kanyang pagkilala sa ibang Diyos, sa kanilang Diyos. Pero nung siya'y nagkaroon ng kalinisan, kinilala niya ang Diyos ng Israel na walang ibang Diyos, kundi Diyos ng Israel. Gayun din po sa mga naliligtas. Talagang kumikilala tayo ng Diyos na dakila. Na talagang pinapasalamatan na natin ngayon kung paano tayo nakakilala sa Diyos at talagang ang Diyos ang mabuti, ang pinakamabuti at ang pinakamahalaga sa ating buhay. Na ang tunay na nalilinis, katulad din na Aman, ay kumikilala sa Diyos na buhay. Amen po ba? So, yun po yung paghahambing kay Naaman at saka sa atin ngayon, na tayo ngayon ang naaman na malinis na. Amen po ba? Oho. Na tayo po ay dating kitongin. Amen po. Kitongin espiritual. Tayo ay kitongin espiritual dati. Na may ginamit sa atin na hindi naman, sabi nga ay hindi matalino, hindi magaling. Sadya namang ang ginagamit ng Panginoon ay mga, walang galing upang ang Diyos ang makitang magaling. Amen? Ang pangatlo po, anong paghambing? Simpleng paraan ng kaligtasan. Ikaw ay magpaligo, ikaw ay lumubog, ikaw ay magpasakop sa tubig, yan. Sa dugo ng ating Panginoon at malilinis ka. At bago po yan, magiging bago ka talaga. Amen? At number 4 po ay, ang isang naliligtas katulad ni Aman ay pumupuri sa Panginoon. Amen po ba? So, naging naaman na ho ba tayo ngayon? Na malinis. So, yun po ang ating paghambing sa kaligtasan. So, napakarami pong mga kwento o napakaraming talagang kwento na makita natin na kung gaano ang Panginoon ay umaabot at nagpapakilala ng kanyang pagliligtas since the Old Testament. Amen po ba? May tanong ho ba kayo? Naintindihan ho ba? Amen? Maganda po yan. So, pagbubulay, paghambing, at paglalarawan ng mga kwento ng kaligtasan ng Panginoon sa lumang tipan. So, doon na po tayo sa, the work of the Trinity in salvation. Kita ko natin last time we have been given this work of the Father through His plan. So, ang Diyos po ay nagplano na at ang kanyang plano ay
Hindi po hindi po nangyari pagkatapos na mahulog sa kasalanan ang mga tao. Yung kanyang planong ito ay same time, nung kanya pong inisip, nung kanyang dinesisyonan na maglikha, when he really decided or planned to create, to have a creation. So kita po niya na ang mga tao ay lalayo at talagang magkakasala. Naroon na rin po ang plano ng pagliligtas ng Panginoon. So, at number 2 po, through His sending. So, ang kanyang sinugo ay hindi kung sino, kundi ang kanyang bugtong na anak. The only of its kind, na ang kanyang sinugo ay ang kanyang bugtong na anak. So, upang maipakita sa atin at maintindihan natin, patuloy nating kilalanin, pasalamatan na ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon ay walang katulad. So, number 3 po, through His adoption. Yan. Tayo po ay kanyang kinupkup mula po sa pagiging anak ng dyablo, pagiging anak ng kagalitan, pagiging anak ng pagsuway. Yan. So, okay, yan po mga minamahal ang paggawa ng ama. Paggawa naman ng anak, ayan, the son as the builder. Kung paano po may nagplano, meron naman po nagtayo. At sa pamagitan nga po ng kanyang incarnation o pagkakatawang tao. At yan naman po ay hindi na bago sa atin, na through His incarnation o God became a flesh. Sabi nung Timothy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Talaga napakahiwaga po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Sabi nga natin ay napakaraming hiwaga ng tao. Alam niyo ba yung awit na, mahiwaga ang buhay ng tao? Tama ho ba? Napakinggan sa mga mga senior. Tandaan niyo pa ho ba yung awit na yon? Yung mahiwaga ang buhay ng tao. At ang pinakamahiwaga sa buhay ng tao ay ang pagiging tao ng ating Panginoon. Amen po ba? Oho, bakit? Tingnan niyo po yung mga great, mysteries of the Word. Kung paano po ay maraming hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa mundo. Pero ang tunay na pinakamahiwaga, the mystery of mysteries. Ulitin ko po, the mystery of mysteries is the incarnation of the Lord Jesus Christ. So ano po ang mystery po diyan? Ano ang hiwaga sa pagkakatawang tao ng Panginoon? It's against His immensity. It is against His immensity. Ito ay talagang kontra. At sabi nga po ay hindi maipaliwanag sa kanyang hindi masukat na presensya. Tama po ba? Sabi nga ni Solomon nung i-dedicate po yung templo, first temple, sabi ni Solomon, Panginoon, ikaw ba ay luluklok o tatahan ka ba sa templong ito? Sapagkat hindi ka magkasya sa langit at sa langit ng mga langit. Naalala nyo ba yung talatang yon? Lord, hindi ka naman, paano ka tatahan sa templong ito ay hindi ka magkasya sa langit at sa langit ng mga langit. So, ganun po kalaki, kalawak ang Diyos, pero nung siya'y nagkatawang tao, ay hindi maipaliwanag ang kanyang, maipaliwanag ng ating kaisipan kung paano siya, walang sukat ay nagkaroon ng sukat. Amen po ba? Narino ba kayo? So, yun po, ating binibigyan ng diin ang paggawa ng Trinidad sa kaligtasan na nangyari po sa atin.
At sa pamagitan po ng Heso Kristo ay pinakita niya ang pagliligtas nung siya po ay nagkatawang tao na it's not ano nga to, equal sa kanyang kalakihan. Hindi lamang po against his immensity, it's against his majesty. Ito naman po ay atin ang naulit, it's against his majesty. Ano ba yung majesty? Majesty, kingdom, authority. Tuloy nyo nga po, Kuya. Okay, so against his majesty. So kanyang kaluwalhatian, karangyaan, he humbled back dahil he humbled himself without reputation, took the form of the servant, mga minamahal. He even experienced pain, sufferings, naroon po yung mga thirst, fatigue, so pressures, naranasan po ng Panginoon yan dahil sa kanyang pagkakatawang tao. So kaya nga po siya yung lalaking bihasa sa karamdaman upang masabi natin na may talagang nagmamalasakit sa aking mga nararamdaman, sa aking mga nararanasan dahil may Diyos na hindi lang niya alam ang ating nararanasan, kundi talagang naroon siya, naranasan niya ang ating mga nararanasan. Amen po ba? So yun po mga minamahal, ang galing ng kanyang pagiging at pagkakatawang tao. Though it is against his immensity, against his majesty, ay naroon po yung kanyang willingness na makitang nagpapakababa. So hindi lamang po through his incarnation, through his substitution. Yan. Sabi ng Romans 8 verse 3, basahin nga natin, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ng kasalanan. Siya po ay nag-anyong lamang sa larin. Talagang naging makasalanan siya dahil sa ating mga kalagayan. So nag-anyong lamang sa larin. Meron hong ibang silip po diyan. But doon na ho tayo sa conviction o pagtuturo o kalagayan ng ating pastor na siya ay talagang naging makasalanan. Inako niya ang kasalanan na tayo yun ang ating kalagayan. So sa pamagitan ng kanyang pagiging makasalanan o naging makasalanan sa ganang atin, siya po ay pinarusahan ng Panginoon. As represented us to be sinner before God, he was forsaken and pleased by the Father to bruise him. Yan. So next thing po ay through his intercession. Nung si Kristo po ay umakyat sa langit, siya po ay naging siya yung ating great high priest. Hebreo 4:14, yaman ngang tayo mayroong isang lubang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sa 7 verse 25, dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos, sa mamagitan niya palibas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan dahil sa kanila. Bakit si Jesus ay namamagitan pa po sa atin? Nung siya umakyat sa langit, bakit siya yung ating high priest or great high priest? Siya po yung nag-intercede sa atin. Bakit ho siya ay nag-i-intercede pa sa atin? Sagot mo, may mga tao ba dyan? Ano nga ang ginawa ng Panginoon para tayo ay maligtas? Siya ay nagkatawang tao, incarnation. Siya ay naging makasalanan, substitution.
At sa number 3, siya ay gumagawa ng pamamagitan. At ang tanong naman po ay bakit siya namamagitan sa atin? Bakit po siya ay namamagitan sa atin? Dahil tayo ay nagkakasala pa hanggang sa ngayon. Dahil yung ating kaligtasan ay hindi pa lubos. Kasi itong katawang ito, mga minamahal, ito po ay ililigtas pa ng Panginoon. Ito po ay nakaabang pang iligtas ng Panginoon itong katawang ito. Tama po ba? Dahil hindi lamang iniligtas ng Panginoon ang ating espiritu, hindi lang iniligtas ng Panginoon ang ating kaluluwa, ililigtas din ng Panginoon ang ating katawan. Tama po ba? Kasi pag hindi niligtas ng Panginoon ang ating katawan, hindi ito babaguhin ng hindi ito magkakaroon ng katawang walang kasiraan. Maaga yata ang parang laging maaga. Bakit no? Sige po. Bagay. Salvation din ang pinag-aaralan. Sa mga minamahal, bakit ililigtas ng Panginoon ng itong katawang ito? Dahil itong katawang ito ay may kasiraan pa. May kapulaanan. Amen? Ito yung mga katawan natin, yung mga mukha natin, may kapulaanan pa. Tama po ba? Tama po ba? Kayo ba'y satisfied na sa inyong mga katawan, sa inyong mga mukha? Hindi. Hindi pa tayo satisfied. Amen? Okay, kontento na ako. Hindi ako maniwala. Hindi ako naniniwala na kontento kayo sa inyong katawan. Lagi tayo, meron pa rin yung isip na sana ganun ako. Sana meron akong ganun katingos na ilong. Sana ganun kahaba ang aking buhok. Hindi nawawala. Tama po ba? Sana ganun pa o kalakas. Laging gusto natin na magandang ating katawan. We are not satisfied to this body. Amen po ba? Pero doon sa pagliligtas ng Panginoon, kaya siya po ay doon sa darating na pagliligtas ng Panginoon sa ating katawan, mga minamahal ay babaguhin niya ito. So kaya po siya ay patuloy na nag-i-intercede sa atin dahil sabi nga ay meron tayong pagkakasala pa. May naalala na po akong talata, 1 John. Buksan niyo po yung inyong John. 1 John, yan. Sabi po ng 1 John, yan. Sabi po dito ay, yan, verse 2. Yan, sabi po ng verse 10 muna. 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin na ang ating mga kasalanan, so talagang dapat nating ipahayag. Sa verse 10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. So, yung ibang mga Kristiyano dito, sinasabi nila na, kapatid, ako ay maayos, ako ay talagang okay ako, ako ay sumusunod at matapat ako sa Panginoon. Sabi ni Juan sa verse 10, kung sinasabi nyo nang ikaw ay matapat, nagkakasala ka. Lagi naman tayo nagkakasala pa. Pero sabi po sa chapter 2, verse 1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Huwag na daw magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, talagang may tendency pa rin tayo magkasala. At kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Laging naroon ang kanyang pamamagitan o pag-i-intercede sa atin dahil tayo ay nagkakasala pa na dapat kinikilala rin natin ang ating sarili na tayo ay talagang bumabagsak pa din. Lagi tayong lumapit sa Panginoon dahil ang Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Amen po ba? So, laging dakila ang kanyang higit sa ating sala ang kanyang pagpapatawad. Tama po ba? So, mayroon huyang awit na ating nababanggit o ating ginagamit sa congregation.
So yun po, through His intercession. So nakita ho ba natin mga minamahal? He has ongoing intercession that will end. Kailan ito matatapos yung kanyang intercession? Matatapos po ito once we became fully glorified. Matatapos po ito once we became fully glorified in God's presence. Matatapos po yung kanyang pamamagitan kapag lahat ng mga Kristiyano na ay naroon na sa kanyang kalangitan. Dahil lahat na tayo ay glorified person. Amen. Wala nang kasalanan tayo. Dahil iniligtas na totally tayo ng Panginoon. So, naroon na siya bilang hari. So, maghahari po siya. Tapos na yung kanyang pagiging high priest. So, may tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo? Hoy, may nakikinig po ba dyan? So, naiintindihan ba natin ang pag-aaral? Sagot naman kayo. Amen. So, ano nga po ang ginawa ng Panginoon sa ating pagliligtas? Marami pa po. Ano yung tatlo lamang na binanggit po natin? Incarnation, substitution, and intercession. Bago tayo magpatuloy po. Ito po, pakibalik nga po, are. Yung last page. Pakibalik po nung last page. Yan. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 15, magkaroon naman tayo ng interaction. What does it mean that woman will be saved through childbearing? Basahin natin yung 1 Timothy chapter 2. Ito yung alam natin na hindi naman tayo na nagkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng panganak. But sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 15. Basahin nyo nga po. Ito ay nagkakaroon po ng misconception about these verses, about this thing. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 15. Verse 12 muna, 2:12. Ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Amen po ba? At talagang tahimik na ang mga babae, Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit, ililigtas siya sa pamamagitan ng panganak. Kung sila'y magsapamalagi sa pamamagitan sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. So may nagtanong po sa atin dito na ang panganak ba ay magliligtas o nakakapagligtas sa mga babae? Naintindihan nyo ba yung talata? May nagtanong, Brother, bakit ganito yung talata? Parang ang kaligtasan sa babae ay sa pamamagitan ng panganak. Naliligtas ba ang babae sa pamamagitan ng panganak? Kawawa naman po yung hindi nanganak. Hindi magkakaroon ng katiyak ng kaligtasan, hindi makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero ang isa pong nakikita na tinitingnang siyempre mali ay noon na atin namang nababasa, ay magandang magkaroon tayo ng paliwanag dito. Ano bang tamang paliwanag na ang babae ay naliligtas ba sa panganak o hindi sa panganak? Sige nga po. Sagot nga po kayo. Maliligtas ba ang babae sa panganak? Sagot. Parang ano bang iniisip nyo sa buhay? Huwag nyo akong dagdagan, yung inyong mga pagtingin, huwag nyo nang dagdagan ng aking problema. May problema din po ako. Kaya ayusin na, kaya sumagot po kayo sa inyong mga, kasi yung mga tingin nyo parang ang dating, brother, may problema ako laki ng problema ko. Alam ko namang may problema kayo. Lahat tayo may problema. Sa mga minamahal, pero doon tayo sa pag-aaral. Ang babae ba ay naliligtas sa panganak? Of course, hindi. Hindi naliligtas ang babae sa panganak. Ang kaligtasan po pinag-uusapan natin ay kaligtasang
makarating tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yun po yung pinag-uusapan ng kaligtasan. So ngayon, bakit sinabi dyan na maliligtas ang babae? Anong ibig sabihin ng talatang 1 Timothy 2:15 na ang babae ay ililigtas sa pamagitan ng panganak? Anong ibig sabihin, anong paliwanag po diyan? Na ginagamit sa maling kaisipan o sa maling pagtuturo. Sige nga po, sagot po kayo kung ano ang ibig sabihin ng talata. Sino po yung may nakita nyo ba yung 1 Timothy 2:15? Meron ba bang talatang ganyan sa inyong Bible? Parang ang inyong init ay nadala ng bagyong Inday. Hindi naman tumama dito. Bakit parang ang inyong mga init ay Sige nga po, sagutin nyo nga po. Sinong sasagot? Si Ate Malu. Sige pa, Kuya Ama. Isa lang, ang sagot ko lang po ay, yan ay coming of Jesus Christ. Bakit po? Di ka po ipinanganak ang Panginoong Jesus ng isang babae. Pinanganak ng Panginoon ng isang babae. Opo, pinanganak nga po, yun pong para pong yung Christmas. Yung, hindi naman Christmas, pagdating ng Panginoon yung ibinigay ang kanyang anak, yun po ang saved through childbearing. Yun po ang aking pagkaintindi. Yan, okay. Sige po, any other answer? Yan daw po ay sa pamagitan ng panganak ng babae sa Panginoong Hesukristo. Yan. Other views po. Sige, ate, sige po. Sige, ate, sige po. Saan muna po? 1 Timothy 1:15, tapat ang pasabi, 1. Ang aking sagot ay 1:15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Okay naman po, tama po yung 1 Timothy 2:15. So, parang kinoconnect natin talagang kinoconnect natin sa 2 Timothy 2:15 na wala pong question that Christ is the one who came to this world for the sinners na tayo po ay maligtas. Ngunit mayroon nga po ditong talata na parang ang kaligtasan ay sa pamagitan ng panganak. So ang sabi naman ni Ate Malu ay ito ay si Jesus Christ. Tama naman po. So other answer po. Kuya Jade. Yung konteksto po dito ay nanggaling po sa Genesis chapter 3, verse 16. Sinabi niya sa babae, paramihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganak kang may kahirapan at ang iyong asawa ay painuhod ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. So ito po ay physical, tingin ko po. So dito po ay nagkaroon ng hindi pagsunod doon sa unang batas ng Panginoon na sabi ay huwag kang kakain ng bunga. At yung unang natukso po dito ay yung babae. So dito po, sinabi po dito sa 1 Timothy chapter 2, 12 to 15. So ito po yung konteksto nito. So ito po ay physical. Ngunit, sabi sa 15, ngunit ililigtas siya sa magitan ng panganak kung sila ay magsipamalagi sa panampalataya at pag-ibig sa bakamanal na may hinahon. Physical salvation ang pinag-uusapan. Salvation. Physical ang iyong... Sa akin po dito ay ito po ay kasama po doon sa kasalanan. Ibig sabihin ay spiritual salvation din. Yes.
Spiritual salvation. Nagkakahalo. Physical o spiritual? Nakita ko po dito yung sinasabing paghihirap kasi sabi nga, physical. Physical salvation. Physical. Physical. Yes. So, i-clarify na lang kung sinong gusto mo ka. Okay ba? Okay. Kuya Wendell. Hello po, magandang umaga po. Ang context po sa 1 Timothy chapter 2 ay having the authority of man over the woman. So, kung mapapansin niyo po, sinasabi po dyan, mula chapter 9 hanggang, verse 9 hanggang verse 15 is the woman, kumbaga po, lalo sa verse 12, but I suffer not a woman to teach nor usurp authority over the man, but to be in silence. So, ang una pong tanong, save from what? Maligtas saan? So, the word save means to be protected or to keep from. Okay? To keep from having the authority over the man. So, ako po, ang pagkaintindi ko po dito sa verse 15, she shall be saved in childbearing. Okay. The man has authority over the woman. Now, the woman has the authority over their children. You can have authority over your children. Ibig sabihin, for you not to be parang, kumbaga, authoritative sa iyong asawang lalaki, be authoritative. Kumbaga, yung pagiging authoritative natin, i-exercise natin sa ating mga anak. Kaya nga po merong Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents, which include the woman, the wife, the mother. So, ako po, yung pagkaintindi ko dito, based on context, dun sa verses 9 hanggang 15. Yun lamang po. So marami pong views, kaunti ng oras natin, maraming views patungkol dito sa 1 Timothy 2:15. But kung ating susuriin, marami pong nakikitang katotohanan, but sa atin pong pag-aaral ay ang pinag-uusapan dito nga po ay kaligtasan. So ang una pong silip na atin nga pong unatigit na tinatangnan o kinikilala, kasi yun po yung katuroan natin, ang katuroan natin sa Bible School, katuroan natin, tinuturo natin sa Bible School, ay ang unang pagkakatangan ay patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Kasi po ang pinag-uusapan nga po dito, unang tigit sa 1 Timothy, unang binanggit ni Ate Mirna ay yung 1 Timothy chapter 2 verse 15, yung kaligtasan. Pagdating po sa chapter 2, mga unang mga verses, ang pinag-uusapan ay kaligtasan pa din. Tingnan po sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 5. Ito ay mabuti nakakalugod sa Panginoon Diyos na ating tagapagligtas, na iyang maiibig na lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga alam ng katotohanan sapagkat may isang Diyos. Ang pinag-uusapan ay spiritual na kaligtasan. Of course, chapter 15, hindi po ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng panganak. Laging ang kaligtasan natin na kinikilala ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong naparito sa ating pagiging masama. So, ang katulad po ng naulit, ang unang nakikita po ditong pag-aaral ay ang propesiya na darating na ipapanganak si Jesucristo. Kaya nga po sabi sa verse 15, ngunit ililigtas sa pamamagitan ng panganak kasi nga po mayroong propesiyang ipapanganak na Jesucristo doon sa Genesis chapter 3. Sabi po doon ay ikaw na babae, sa iyong binhi ay lalabas ang dudurog sa ulo ng ahas na ipinapakitang kaligtasan na gagawin na si Kristo kay Satanas. Na yun po ang unang natin nakikita na sa pamamagitan ng panganak kay Jesucristo. Kaya nga po sa verse 13, pinag-uusapan dito si Eva at si Adan. Tingnan po dito sa verse 13, si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva, si Adam ay nadaya. Talagang naroon po yung koneksyon ng Adan, Eva
sa verse 15 na sa pamagitan ng panganak ay magliligtas o magkakaroon ng kaligtasan. Yan po ang unang pagkakatangan sa 1 Timothy 2:15 na ito ay spiritual salvation dahil sa may ipapanganak ng tagapagligtas sa sanglibutan sa pamagitan nga po ni Eva. Ang next thing po mga minamahal na sinisilip na kahulugan ng talatang ito ay tingnan po oras sa 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ito yung pangalawa. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may ito po ay tinuturuan si Timothy na pastor ng Epeso na may ganitong mga maling aral na bawal ang pag-aasawa at bawal manganak. Na sumpa o hindi talagang naaayon sa katwiran ang panganak at pagkakaroon ng pag-aasawa. So, yun po yung isang sinisilip na para maligtas ka sa ganitong maling aral na bawal ang mag-asawa at bawal manganak, ay ikaw ang babae ay manganganak. Ang babae ay manganganak na magliligtas dun sa mga maling aral ng bawal ang pag-aasawa, bawal ang panganak dahil sa sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 3 na may ganitong mga maling pagtuturo. Yun po yung pangalawa. Magliligtas sa mga maling kaisipan, maling mga katuruan na bawal mag-asawa at bawal manganak. At pag ikinanganak, hindi mali yung sinasabi nila na bawal mag-asawa. Kaya manganganak ngayon ng babae dahil para maligtas doon sa maling aral na nangyayari po sa Epeso. Ang pangatlo pong silip, mga minamahal, ay ito. Ang pangatlong silip po ay yun naman pong pagpapasakop ng babae sa lalaki. Na kung saan po, ang orihinal na pagkadesenyo sa babae ay dahil din ng kasalanan ay magpapasakop. Ngayon, ang mga babae po dito, mga minamahal, ay merong issue na hindi nga nagpapasakop at sabi nga ay naroon ang kanyang panguna. Hindi natahimik o talagang meron siyang kaingayan sa panguna sa iglesia. Kaya sabi po dito sa verse 11, ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop dahil mayroon ditong ugali ang mga babae na meron silang kaingayan at panguna sa iglesia. Ngayon, para maalis sila sa panguna, para sila ay talagang magkaroon ng ibang kalagayan na hindi ang kanilang kaisipan ay manguna, sabi sa verse 15, ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganak. Di ba, pag nanganak na ang babae, sige, nasa bahay ka na. O hindi ka na magkakaroon pa ng ibang mga kalagayang ikaw ay mga panguna o magkakaroon ka ng gawain na hindi na ang laging mong isip ay ikaw ay mag-ingay at manguna sa iglesia dahil ang disenyo naman sa iyo ay manganak. Kaya ililigtas ka sa pamagitan ng panganak. Yun po yung pangatlo na nakikitang kahulugan ng 1 Timothy 2:15. Na ang pinanghahawakan po natin at tatang turo sa amin ay una tigit ang turo ay kaligtasan na yung pagdating ng Panginoong Jesucristo na manganganak ang Eva at yun ang magliligtas sa atin. Yun po yung unang pinanghawakan yung sagot ni Ate Malu. Naintindihan mo ba? Narinig ba kayo? Na hindi yung panganak, ang ibig sabihin ay paraan ng kaligtasan ng babae, kundi may lalim tayong nakikita at pakahulugan doon sa talata na atin pong binabanggit. So, nais lang natin maging malinaw kasi nga po may nagtanong sa atin o may nag-a-approach sa atin, Brother, paano itong 1 Timothy 2:15? Ito ba ay talagang paraan para maligtas ang babae sa panganak? Sinasagot lamang po natin dahil ito naman po ay nababasa rin natin at na-encounter din natin sa ating mga devotion. Na-encounter nyo ba ito sa ating mga devotion?
somewhat na overlook. Amen po ba? Naintindihan na ang 1 Timothy 2:15? Pero maganda nga po yung pangatlo para tumahimik. Kasi mga babae medyo lalo na si joke. So, kasi ito pinababasa ko sa aking misis, basahin mo itong 1 Timothy 2:15. Dahil may kalagayan na po. Hindi naman ibig sabihin na huwag makibahagi ang babae. Ang nangyayari lamang po ay ang babae ay nakakapanguna o somewhat, kumbaga po, ay nag-overpower. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa pastora. Amen? Hindi tayo naniniwala na may pastora sa church na kung saan po ay pinapangunahan ang mga lalaki. So alam natin na ang lalaki ang disenyo ng Diyos para makapanguna, lalaki ang head ng family, at ang lalaki rin po ang head ng iglesia. Amen? So ang mga babae naman ay nagpapasakop at ang mga lalaki ay nagmamahal sa babae. Yan. Amen? Kasundo ba tayo? Ayos ba? Amen? Yan. Oh. Bro, So, sige may tanong lang ako. Tanong pa, wala na tayong oras. Hindi. Kapatid, madadali tayo ni Hello. Pastor. Ang sabi rito, ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganak. May kondisyon. Kung, yun ang tanong, paano yun? Yun nga. Kung, Yun nga po, kung siya'y mananatili sa kabanalan, yun nga po ang maling... paano kung di siya manatili doon? Ano? Paano kung di siya manatili doon? Hindi ibig sabihin, pag hindi siya nanatili, maliligtas siya. Dahil hindi naman ang kaligtasan nga ay sa pamamagitan ng panganak o ang kanyang mabuting buhay. Hindi naman nga yun ang pinag-uusapan diyan. Ang pinag-uusapan diyan ay yung darating na Mesiya, darating na tagapagligtas ang Panginoon. Kung idadagdag natin, kung i-interpret natin, kung siya'y mananatili, ang kaligtasan diyan ay sa pamamagitan na ng good works. So, kontra na sa maraming talata o sa kabuuan. Nabasa ko lang. Sa kabuuan ng talata. So, ayun po. Tayo po ay manalangin na. Tayo mag-pray. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat po. Alam namin na ang iyong mga salita ay mabuti, ay hindi po nagkakasalungat. Hindi po, O Diyos, Panginoon, na Lord, na hinayaan nyo na kami po ay maging walang alam, na rin ang iyong Santong Espiritu, na rin ang iyong mga aral, Panginoon, tagapagturo upang kami, O Diyos, ay lumalim at huwag kaming madala, huwag kami, Lord, madaya sa maling interpretasyon, maling pagpapakahulugan patungkol sa iyong mga katotohanan, Panginoon. Lalo tigit sa kaligtasan ng aming kaluluwa, Lord, ito ang pangunahing tinuturo ng iyong salita, Lord, na kung saan ay bago namin maalaman ang maraming mga katotohanan, Lord, kami, O Diyos, ay makaabot sa kaligtasan na isang araw, O Diyos, kami ay mamamatay, kami, O Diyos, ay aalis sa mundong ito na alam namin, Lord, na mayroon kaming hukuman na harapin, O Diyos, sa iyong harapan. Ngunit, Lord, salamat po na bagamat kami, O Diyos, ay hatulan ng pagiging makasalanan, paparusahan sa impyerno, na rin, O Diyos, ang kapanganakan ng isang babae, katulad ng aming pag-aaral. Lord, hindi ang kapanganakan na may darating na tagapagligtas ang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo na iyong ibinagkaloob na upang sa amin ay maglinis, sa amin ay tumubos, sa amin, O Diyos, ay magbayad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos po doon sa Kalbaryo, Panginoon. Lord, O Diyos, salamat po, O Diyos, na kami ay nakakilala sa pamamagitan nga po ng Lord, ng pagpili na po niyo sa amin, ng pagsama niyo sa plano, Panginoon, sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, ay maging anak po ninyo at magkaroon nga po ng relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po at kami po ay iyong tutulungan sa patuloy na pag-aaral. Lord, kami lumalim at kami, O Diyos, ay maging matibay nga po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po at ito po ay aming samudalangin
sa matamis sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen. So magandang maga po sa atin.